O, di po ba? O, ngayon o, mga bossing chief amusher, eto, isa pa. Yung mga DDS, naku po, manggagalaiti dito. Bakit to? Kasi naman no, etong si Martin Romualdez ay humihingi ng palugit lang. No? Pinapapostpone lang pansamantala yung October 22 na hearing dahil siguro kailangan pumunta sa doktor, kailangan magpagamot or postpone lang. No, hindi sinabing wag nyo nang ituloy yan. Nakita naman ho natin mga boss chief amusher, nakita natin mga kababayan na si Romualdez pumupunta talaga doon sa ICI para makipagtulungan. At ito, dapat nga hindi nakasama siya dyan eh. Bakit to mga boss chief amusher? Napangalanan lang siya ng mga diskaya eh. Yung isa pa, si Orly Gutesa pa, yun lang ang nagpangalan sa kanya. Wala pang kakwenta-kwentang tao. Wala kakwenta. Kasama ni Marcoleta. Yun, uy. Oh, diskaya, ano sabi? I have no direct transaction with Romualdez ko in Project Kickback. So, bakit mo pa isasama dyan? Pero dahil nga po, yung tao humaharap at may delikadesa, o sige, pupunta ako dyan. No? Makikipagtulungan ako dyan. O ano ginawa ng tao? May issue kayo sa akin. O sige, magre-resign ako. Bumabaho bilang House Speaker, mga boss chief amusher. Yung mga idol nila, mga DDS, ungalang-ala, hanggang ngayon no, mga nakaupo, hanggang ngayon no, mga nag-aano pa, nagsusumiksik doon sa kanilang mga pwesto. O di po ba? Sabit-sabit na, ang dami-dami na hong mga ebidensya laban doon sa idol ni Nenita Tokmol at Takmo, nagpupumilit pa din na isalaksak yung kanyang sarili doon sa posisyon. Di ba? Martin Romualdez, puro sabi-sabi. Tanungin mo nga yan si Nenita eh. Nenita, ano masasabi nyo? Nasaan ang ebidensya nyo kay Martin Romualdez? Sige nga. Wala ho ipapakita yan. Di ba, Ma'am Princess Paris? Walang ipapakita yan. Mga bossing. Ebas-ebas lang ho. Sabi-sabi lang ho. No? At ang pinangahawakan yan, yung mga sinasabi nila Chis Escudero, sinasabi ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero kung titingnan, papansinin, no, yung mga sinabi nila, wala pong nakaakibat na susuporta doon sa ibinibintang nila doon sa tao. Pero hanggang ngayon ho, mga bossing, nakikipagtulungan. Humihingi lang ng konting palugit upang sa ganon, mas importante, siyempre ho, ang kalusugan o ang buhay, mga kababayan. No? Pero uulitin ko, hindi niya gustong ikansela o hindi niya gustong iusog lang. Huwag lang tumama doon sa araw o petsa nung siya ay magpapadoktor. Sabi ni Dennis Ostonal, naku mga sakim, ganid at kawatan lang ang hindi aalis sa politika. Mary Grace Piatos. Sino pa ba? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, may mga Jukes de Asim pa, di ba, Ay Chang? Paborito ni Ma'am Aba yun. Nasa si Ma'am Aba? Wala Alam niyo po ba kung ano yung mga pangalan na yun? O yung Mary Grace Piatos, alam natin, pangalan ng chicherya. Alam niyo din po ba kung sino ang nag-submit noon? Office of the Vice President at Department of Education nung nandun pa ho ang Vice Presidente. So mismong sa kanila nanggaling yung mga resibo ho, mga kababayan. Mismong sa kanila nanggaling yung ginamit na ebidensya. Akala ho siguro kasi nila ay hindi napapansinin ito. Basta meron tayong pinasa na 900 na resibo, okay na sa kanila yon. Kaso ho, binuklat, binusisi, inalam lahat, yung mga pangalan na nandun. Ayun, lumabas si Mary Grace Piatos. Pangalan ng chichirya, Kokoy Villamin. Halos parehas na ho ng pangalan nung pangalan nung sikat na mga nganta. Yung Jukes de Asim, gusto nyo malaman kung ano yung Jukes de Asim. Jogang maasim yun. No? Yung dito sa ilalim, iangat mo ng konti. Gananin mo. Gusto nyo makatagpo ng mga nung Jukes de Asim. Puntahan nyo yung mga DDS. No? Yung mga DDS na mga yung mga above na mga DDS, iangat mo yung ganun, tapos ganun, guhitan mo lang ng daliri mo, guhit mo ganun. Aboy.
Para ka nang nakakatol. Hoy, pinipikon nyo yung mga DDS, magagalit sa inyo yan. Kay Ma'am Elma Singcuenco. Ay, shout out po sa inyo, madam. Oh. Di ba? Inaano nyo, Rexy Ramirez, good day, Sir Mark Ramos, from Karuhatan, Valenzuela, Metro Manila. Di ba taga dyan si Bongyaw? Si Bongyaw, kaibigan ko yun eh. Alam ko, wala na eh. Namayapa na si Bongyaw eh, kundi ako nagkakamali. Diyan sa Karuhatan. Oh, sasagot pa kayo mga DDS. Hanggang ngayon, wala kayong pinapakitang ebidensya kay Martin Romualdez. Pero, patuloy na rumerespeto yung tao. Sumisipot. Sumisipot. Di ba? Ngayon lang araw na yan. Paglabas nga kung makikita nyo nga ho, si Boss Jewel, mainit ang ulo doon sa ICC paglabas eh. Si Martin Romualdez paglabas, nakangisi pa, nakangiti pa ho, mga kababayan. Nakita nyo yung pagkakaiba? Kaya wag nyo nang isyuhan yan. Di ba? Wag nyo nang isyuhan yan. O, alisin ko na ito. Ay, alisin na natin yan. Ngayon, ito pa. Karamihan pala ng mga flood control, nandoon. Ayan, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, Fact Check Ghost Project, flood during Duterte's term, contrary to the claims. Asa pa ba yan? Ito pa. Ayan pa, top 10 contractors under Duterte run records of fraud, delays, and blacklisting. Magsasampa ng kaso si Senator. Eto. Naku, ikaluluha, ikaiiyak nyo din ito. Dahil yung isa ninyong ka-DDS na si Bongo, sasampahan ng kaso ni dating Senador Trillanes. Lakihan ko, magsasampa ng kasong plunder si ex-Senator Antonio Trillanes, which is yan po yung mismong ipinaliwanag ng dating senador nung nakapanayan po natin doon sa Birahan Channel. Di po ba? Dahil nga, kaanak ni Bongo, tatay, tapos kapatid sa labas. Sila yung nakakopo o nakakuha ng 90% mga kababayan ng proyekto sa Davao. Aba, ang lakas nila, ano? Grabe yung lakas nila. Biruin mo yon. 90% ng proyekto sa Davao napunta lang saan? CLTG ba? Kung di ako nagkakamali, yung pangalan? Yung CLTG, Christopher Lawrence Tesoro, go. Tapos sasabihin ni Bongo, ay, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga kilala yung mga diskaya eh. Pwede po ba yon? Bobo na lang ho siguro ang maniniwala na at sasabihin na, oo nga no, sabi naman po ni Senator Bongo, wala siyang kinalaman dyan at hindi niya hindi niya tinulungan yung mga yan, etc. etc.